Inaasahang darating bukas sa Zamboanga City ang isang team mula sa Department of Agriculture. Para ito sa planong cloud seeding operations dahil sa dry spell o weak El Nino na nararanasan sa lugar. Ito ang balita ni Dante Amento. Umabot na sa mahigit 2 milyong piso ang halaga ng pinsala ng dry spell o weak El Nino sa mga pananim na palay sa Zamboanga City. Samantala sa mais naman ay nasa 9.5 hectares ang apektado o katumbas na ng halagang 395,200 pesos estimated value ng nasirang pananim. Bukod pa rito ang sa mga gulay at iba pang pananim. For this week, we will be expecting some more reports coming from our field offices. The area damage already, when I say damage, these are totally damaged areas for rice, is already 73.1 hectares. Samantalang sa supply naman ng tubig mula sa Water District ay patuloy pang bumaba ang level ng tubig sa diversion dam. Nasa 50% ang ibinaba ng dating 153 million liters per day na daily water production. Kaugnay dito, bukas ay inaasahan na darating sa syudad ang isang cloud seeding team mula sa Department of Agriculture. Magkakaroon ng pagpupulong sa ilang local officials, Provincial Agriculture Office, Water District at iba pang concerned agencies. Pag-uusapan ang isasagawang cloud seeding operations, ang halaga ng gagastusin at ang gagamiting eroplano. Ayon kay City Disaster Risk Reduction and Management Council Head, Dr. Elmir Apolinario, mayroong 3 eroplano na maari nilang magamit. Isa rito ay mula sa Philippine Air Force at ang 2 ay pribado. They will not do any cloud seeding if you do not have the state of calamity declared in the city of Zamboanga. And when I met them, I was surprised kay Chenny Galemana daga region niya siya request. Aabot sa 5 hanggang 6 na milyong piso ang pondo para sa gagawing cloud seeding na kukunin sa contingency fund ng syudad. March 5 nang isinailalim na ang lungsod ng Zamboanga sa state of calamity dahil sa dry spell. Dante Amento, UNTV, News and Rescue, Zamboanga City. Bumubuo na ng isang task group ang pamahalaan upang masolusyonan ang problema sa tubig, partikular ang patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa La Mesa Dam. Ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, umaasa ang Malacanang na mabibigyan ito ng agarang aksyon. Binigyang diin rin ng kalihim ang kahalagahan ng mas maagang abiso sa publiko sa mga lugar na mawawala ng tubig. Tugon ito ng kalihim sa bulto ng mga reklamo ng mga naapektuhan ng biglaang pagkawala ng supply ng tubig sa ilang mga lugar sa Metro Manila. Then we will improve on that, on the information and notices to the people so that they'll be prepared. Nagbabala si Agriculture Secretary Manny Piñol sa mga may-ari ng coco oil at traders na hindi sila isasama sa pagbubukas ng Eastern Europe Mills Market kapag hindi itinaas ang bili nila ng kopra sa mga magsasaka. Target ng Pilipinas na makapag-export ng coco oil para sagipin ang bumabagsak na industriya ng kopra. Ito ang balita ni Bernardadis. Nakahanap ng pag-asa si Agriculture Secretary Manny Piñol para tulungan ang mga magsasakang apektado ng bumabagsak na industriya ng kopra sa Pilipinas. Isang Monaco-based Russian businessman umano na nagngangalang Igor Maliskov kung saan may mga kaibigan at kasosyo na nagmamay-ari ng 15,000 supermarkets sa Eastern Europe kasama na sa Russian Federation ang tutulong para sa bagong market na maaaring pagdalhan ng ating coco oil. Ayon kay Piñol, tinitiyak niya na mga tumutulong lamang sa mga magsasaka ng niyog ang kanyang isasali sa Eastern Europe marketing deal. Kaugnay ito sa pakiusap niya sa mga coco oil mill owners at traders noong nakaraang taon na ang buying price ng kopra ay ang napagkasunduan nila na 25 pesos per kilo. Samantala umani naman ang suporta ang pahayag na ito ni Piñol kasabay ng pagre-report kung magkanong bentahan sa kanilang lugar ng kopra. Ayon kay Jerome sa Kalinan, Davao, nasa 12 pesos ang per kilo ng kopra. Sabi naman ni Ra sa Panabo City ay nasa 17 pesos ang kada kilo. 15 pesos per kilo naman sa Kulambugan ayon kay Bebisa. Habang 14 pesos and 80 centavos naman daw sa Bicol Region, sabi ni Roselyn. Ayon kay Piñol, aatasan niya ang marketing group ng Department of Agriculture na mag-monitor sa buying price ng kopra.
Umaasa ito na tataas ang bentahan ng kopra sa pagtaas ng pangangailangan ng coco oil ng Eastern Europe. Una nang sinabi ng kalihim na bumabagsak ang presyo ng kopra nang bumaba ang demand nito dahil sa pagdami ng supply ng palm oil sa bansa sa nakalipas na 3 taon. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Mamayang gabi na ang inaabangang Game 2 ng Best of 3 series ng UNTV Cup Season 7 Finals sa Smart Araneta Coliseum. Target ng AFP Cavaliers na makuha na ang ikatlong kampyonato habang tatangkain naman ng Senate Defenders na manatiling buhay ang pag-asang makuha ang back-to-back championship. Nagbabalik si Bernard Dadis. Kapwa hindi nag-aksaya ng panahon ng AFP Cavaliers at Senate Defenders matapos ang kanilang matinding sagupaan ng Game 1 para sa Best of 3 series ng UNTV Cup Season 7 Finals. Matapos makaungos ng isang panalo mula sa coming from behind victory, ang two-time champion AFP Cavaliers, ito todo na daw nila ang kanilang buong pwersa upang hindi na makahirit pa ng rubber match ang defending champion. Definitely, meron kami mga bagong game plan for the Game 2. Adjustment sa mga players nila, yung mga tendencies ng players. And of course, may surprise game plan kami for them. Kasi sabi ko nga sa players, kailangan ibigay na lahat for Game 2. Huwag na namin isipin yung Game 3. Pipilitin namin lahat para makuha yung Game 2. Habang ang Senate team naman ay hindi naman bumababa ang energy level at excitement na maidepensa nila ang kanilang titulo at makapagtatala ng kasaysayan sa Liga ng Public Servants. Inspired and excited kasi not every team naka-experience ng ganito, no? Na nakabalik doon sa finals, tapos yung opportunity to have a back-to-back championship, wala pang nakagawa. So, yun yung nagiging motivation and inspiration ng bawat isa sa amin dito sa napakagandang adhikain ng UNTV Cup. Whatever happens, we just have to give our best para at the end of the day, no regrets. Ayon sa Defenders, mahalaga ang natutunan nila sa nakapanghihinayang nilang pagkatalo noong Game 1 at pipiliting hindi na ito maulit. Feeling ko na 38 minutes lang kami naglaro eh. For the last 2 minutes, parang that's the time na doon kami bumitaw eh. So ang learning lesson doon, until the buzzer sounds, hindi dapat kailangan hihinto eh. Magtutuos ang defending champion Senate Defenders at two-time champion AFP Cavaliers mamayang alas 7 ng gabi sa Smart Araneta Coliseum. 4 na milyong piso ang makakamit ng tatanghaling kampyon at 2 milyong piso naman sa runner-up team. Sa kabuuan, naabot sa 10 milyong piso ang nakalaang pa-premyo tax-free para sa kanilang chosen beneficiary. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Magbabalik ang ito ang balita. Ayaw ng patulan ni Vice President Leni Robredo ang batiko sa kanya ni Davao City Mayor Sara Duterte. Kaugnay ito ng pagpapakita umano niya ng fake courage. Ito ang balita ni Ferdy Petal. Huwag ilihis ang mga tamang issue na dapat na pagdebatihan. Ito ang sagot ni Vice President Leni Robredo sa banat sa kanya ni Davao City Mayor Sara Duterte na kailangan pa umano ng Vice Presidente ng ibang tao upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ayokong pumasok sa isang usapan na una, dala ng init ng ulo, pangalawa, may insultuhan, pangatlo, parang masama yung pananalita kasi wala naman tayong mapapala dyan. Ayon pa kay Vice President Leni, hindi sila ni Mayor Sara Duterte ang dapat pagtuunan ng pansin, kundi ang mga kandidato. Kahapon ay panauhin si Vice President Leni sa open rally ng 8 Diretso Senatorial Slate sa Charter Garden sa Central District ng Hong Kong. Sinuyo ng 5 kandidato ng oposisyon ang mga OFW dito sa kanilang 2 araw na pangangampanya. Agaw pansin naman ang ilang mga pro-Duterte supporters. Halos 90,000 OFWs ang nakarehistro dito para sa 2019 midterm elections. Ang Hong Kong ang pangalawa sa United Arab Emirates na may pinakamataas na overseas voter turnout noong 2016 at itinuturing na baluarte ni Pangulong Rodrigo Duterte.
Hindi naman ito ikinababahala ni human rights advocate Shell Jokno at attorney Romulo Macalintal. Hindi naman ito presidential election eh. Magandang ang metro to kung ando talaga yung puso ng bayan ngayon na 2019. Marinig lang nila yung mga issues. Ako'y naniniwala na makukuha namin ang kanilang mga boto. I'm very, very confident on this. Para naman kay Vice President Leni Robredo, hindi pa huli ang lahat upang tumaas pa sa mga survey ang mga kandidato ng 8 Diretso at ang panunuyo nito sa mga OFWs dito. Sa akin, whatever it takes na tama, basta tamang paraan, gagawin namin. Then, bahala maghusga yung tao. Siguro, it would have been better if we did it earlier. Ito ang una at huling kampanya sa abroad ng 8 Diretso dahil lubha umano itong magastos para sa partido. Ferdy Petalio, UNTV News and Rescue, Hong Kong. Hindi na magpapadalos-dalos sa pagsasalita si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Ito'y matapos na pagsabihan siya ng kanyang inang si Elizabeth Zimmerman na isipin muna ang sasabihin kung ito ay makakasakit sa mga tao. Ito ang balita ni Japet Cablaida. Muling inihayag ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio na susundin niya ang bili ng kanyang ina. Kaugnay ito ng pagbitiw ng alkalde ng ilang maaanghang na salita laban kay Vice President Leni Robredo noong nakaraang linggo. Kahapon nag-pack up na yung Inday Sara show. As I said, my mother already called me and told me to stop it, stop the bullying, and told me to be kind. Before daw ako magsalita, isipin ko daw muna kung kind ba yung sinasabi ko o hindi. At kapag hindi daw kind, huwag na daw ako magsalita. Sagot naman ni Vice President Leni Robredo, trabaho lang at walang personalan. Mothers know best. Kanina ay pinangunahan ng presidential daughter ang campaign sortie ng hugpong ng pagbabago sa Lucena City. Present sina Ronald Bato de la Rosa, Francis Tolentino, Senator Sani Angara, Senator JB Ejercito, Senator Jinggoy Estrada, Governor Dong Magundadatu, Governor Amy Marcos, Jiggy Manicad, Senator Ramon Bong Revilla Jr. at Senator Cynthia Villar. Matapos ang pag-endorso nito sa 13 senatorial slate ng partido, ay kinailangang bumalik agad sa Davao para sa isang family issue. From Daet to Libmanan to Pili to Legazpi, basta will take over to enter sa country. Japet Cablaida, UNTV News and Rescue, Quezon Province. Nais pa imbestigahan ni Attorney Romy Macalintal sa Commission on Elections ang subcontracting ng ibang mga survey firm. Sa impormasyong nakarating sa kanya, galing sa ibang agency ang mga nakalap na datos para sa eleksyon at hindi mismo sa mga survey company. Malinaw anyang nakasaad sa patakaran ng pagsasagawa ng survey kung sino ang nagpa-survey, ang kumpanyang nagsagawa ng survey at ang halagang binayaran sa pagsasagawa nito. Pero kung ganyan na ginagawa pala yung mga rodita ng ibang mga subcontracting companies, how sure are we na itong mga subcontracting companies na ito ay hindi nalalapitan ng mga kandidato? Noong Sabado ay una nang nanawagan ang mga kandidato ng oposisyon na huwag basta maniniwala sa election survey dahil sa napabalitang fake survey na pinalulutang sa social media. Patuloy ang girian ng Senado at Kamara sa usapin ng pagpapasa ng 2019 proposed budget. Naninindigan ang liderato ng Senado na hindi lalagdasan ni ratipikahang panukalang budget kung ito ay pinakialaman pa ng ilang mambabatas ang mababang kapulungan ng Kongreso. Ito ang balita ni Nel Mariboho. Patuloy na nanganganib ang pagpasa ng 3.75 trillion peso 2019 proposed budget. Ito ay dahil sa aligasyon na binago o pinakialaman pa ng liderato ng Kamara at House Appropriations Committee ang niratipikahang bersyon ng budget. Naninindigan si Senate President Vicente Sotto III na hindi lalagda sa ratified 2019 budget kung may makita siyang binago mula sa orihinal na naaprubahan na ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Kinakailangan ng lagda ng dalawang lider ng Kongreso bago dalhin ng panukalang
sinukalang budget kay Pangulong Rodrigo Duterte para lagdaan at tuluyang maisabatas. Pagka nakita namin iba doon sa niratify namin pala, hindi namin ipapatransmit sa Presidente. And I will tell the President that this is not what we passed. Pinabulaanan rin ni Senator Soto ang alegasyon ni Appropriations Committee Chairman Rolando Andaya na maging ang Senado ay may post-BICAM realignment na 75 billion peso. Kasunod nito ay may hamon ng Senate President sa liderato ng Kamara. Hindi totoo yun. Lahat ng ginagawa nila sa House, binibintang nila sa amin. Kung gano'n ang sinasabi nila at ang tingin nila ay legal yung ginawa nila, di pirmahan nila. I-submit nila sa amin dito. Anong gagawin niyo? I will cross the bridge when I get there. Dahil sa deadlock na ito, posibleng umabot pa ng Agosto ang reenacted budget. Hindi na sinabi ni Soto kung ano ang nasa likod ng pagbabago sa budget matapos itong maratipikahan o kung ito ba ay may kaugnayan sa 2019 midterm elections. Wala pa rin detalye kung ano-ano ang nabago sa niratipikahan ng budget. Ang tiniyak ng Senate leadership, malinaw na ang ginawa na ito ng ilang mambabatas sa Kamara ay labag na sa konstitusyon. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Nahuli na ang gunman sa pagpatay sa negosyanteng si Dominic Sitin sa Subic, Zambales noong Nobyembre ng nakaraang taon. Itinuri ng nahuling gunman ang nakababatang kapatid ng biktima na siya umanong mastermind sa krimen. Ito ang balita ni Lea Ilaga. Pebrero 4, isang impormante ang lumapit sa CIDG at itinuro ang pinagtataguan ni Edgardo Luib, ang gunman, sa pagpaslang sa presidente at founder ng United Auctioneers na si Dominic Sitin sa Subic, Zambales noong November 28, 2018. Nitong March 5, nahuli ng mga tauhan ng Special Investigation Task Group Lighthouse si Luib sa isang subdibisyon sa Santo Tomas, Batangas. Nakuha dito ang 3 baril na kinabibilangan ng carbine, caliber 40 at caliber 45 na nagmatch sa 2 slug at 5 basyo na nakuha sa crime scene. Tugma din kay Luib ang fingerprints na nakuha sa side mirror ng motorsiklong ginamit na getaway vehicle matapos ang krimen. Ayon kay CIDG Chief Police Director Amador Corpus, inamin ni Luib na kinontrata sila ni Dennis Sitin na patayin ang nakatatanda nitong kapatid sa halagang 1 milyong piso. So all in all lang natanggap niya, according to him, is 50,000. Hindi niya masabi kung na kay Ryan yung kabuuan ng 1 million kasi hindi niya na nakita si Ryan since then. Bukod sa pagpaslang kay Sitin, may standing warrant of arrest din si Luib sa pagpaslang sa isang councilor ng Bawan, Batangas noong 2013 at reporter ng Philippine Daily Inquirer noong 2015. Hinahanap na din aniya ng mga otoridad si Ryan Rementilla alias Oliver Fuentes na siyang may koneksyon kay Dennis Sitin at ang isang John Doe na nagsilbing spotter ni Luib sa pagpatay kay Dominic. Kinumpirma din ni Pro 3 Director, Police Chief Superintendent Joel Coronel na away ng magkapatid sa kanilang negosyo ang motibo sa krimen. Before the killing of Mr. Dominic Sitin, there's been apparent dispute or disagreement between brothers Dominic, the victim, and the principal suspect, now Dennis. Apparently, they were quarreling over shares or control of shares in the operations of the United Auctioneers International based in Subic Bay Metropolitan Authority. Matatanda ang noong November 28, pasado alas 7 ng gabi, nang lapitan ni Luib si Dominic Sitin at barilin sa ulo sa labas ng Lighthouse Marina Hotel sa Subic. Dead on the spot si Sitin habang sugatan naman ang bodyguard nito na si Efren Espartero. Ang mga suspect ay nahaharap na sa kasong murder at frustrated murder. Kaugnay nito, itinuturing naman ang pamunuan ng PNP na lutas na ang kaso ngunit hindi pa sarado dahil may hinahanap pa silang mga suspect. Kahit may file natin yung kaso ngayon, we have to wait for the warrant of arrest para ma-arresto itong si Dennis. And of course, the other one, itong si Ryan and another John Doe, kung ma-identify pa natin yung isang John Doe na yan. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue, Campo Crame. 80 iba't ibang klase ng armas na nakumpiska at isinorender sa Cavite Police ang iprenesenta sa Campo Crame kaninang umaga. Ayon kay Police Regional Office 4A Director
Police Chief Superintendent Edward Carranza, sa 80 baril, 28 ang nakumpiska sa pamamagitan ng checkpoint, search warrant at anti-criminal operations gaya ng buy-bust. 52 naman ang isinorender sa Cavite Provincial Police Office dahil sa hindi na-renew ang lisensya. Kabilang dyan ang baril ng 4 na kandidato na hindi pinangalanan. The 52 other firearms were a result of our effort to right those who have failed to renew their firearms, so sinurrender yung 52 others. There are some politicians, we will not reveal any more their names. We have informed them for safekeeping until they have renewed their firearms, they'll be in the possession of the PNP. Asahan pa ang mas madalas na water service interruption ayon sa Manila Water dahil posibleng umabot pa hanggang sa Hunyo ang nararanasang kakulangan sa supply ng tubig. Nagrereklamo na ang mga customer na Manila Water sa perwisyong dulot ng kawalan ng tubig habang ilang negosyo na rin ang nalulugi. Mawawalan naman ng kuryente ngayong linggo ang ilang lugar sa Metro Manila at mga karatig lalawigan. Ito ang balita ni Joanano. Halos 5 araw nang walang tubig ang mga customer ng Manila Water sa ilang lugar sa Mandaluyong at Rizal. Dahil dito, nagre-reklamo na ang mga residente sa perwisyong idinudulot ng kawalan ng tubig. Kanina naabutan ng news team ang mga residenteng ito na nag-aagawan at nag-uunahan sa rasyon ng tubig na kinukuha pa ng kanilang barangay mula sa fire hydrant sa lungsod ng Maynila. Ay mahirap kami nadagdagan pa ng tubig. Kami hindi pa makakasahod pagdating dito. Wala nang tubig. Oh. Pupunta dito sa amin, iisa lang, katulad niyan. Kailan pa kami babalikan? Ang hirap po, wala lang kami tulog sa gabi. Alas 2, alas 4, nag-aabang kami kung saan may tulo. May naghahatid, nagpupunta po kami doon. Tapos hindi kami nakakakaigib sa dami ho ng nangangailangan ng tubig. Minsan dito may darating na truck, tapos hanggang inaabot kami ng madaling araw. Pagpupuyata mo talaga pagka gusto mo makaigib talaga. Nagre-reklamo na rin ang ilang mga negosyante dahil nalulugi na bunsod ng kawalan ng tubig. Gaya na lamang ng car wash na ito na bukas sa loob ng 24 oras at dating kumikita ng 9,000 piso kada araw. Ngayon, walang-wala talaga ma'am. Walang pumapasok, walang tubig. Lugi na. Nalulugi na rin ang may-ari ng ilang laundry shop at water refilling station dahil wala pa ring tubig ang Manila Water. Si Aling Ani umaangkat na ng mineral water sa ibang lugar alang-alang na makapagbenta pa rin subalit sa mas mataas ng presyo. Nang binta namin ng tubig, 45 pesos na kasi inaangkat na namin. Siyempre business na, pero apektado talaga kami kasi 4 days to 5 days na kami walang tubig. Apektado ang business namin, tulad sa laundry, malaking logi po. Paliwanag ng Manila Water, sinisikap na nilang maibalik ang supply ng tubig sa mga apektadong lugar. Subalit asahan na rin nila na mas dadalas pa ang ganitong sitwasyon hanggang sa Hunyo dahil mas mababa na sa critical level ang nakaimbak na tubig sa Lamesa Dam. Para sa kumpletong listahan ng mga lugar na apektado ng water interruption, bisitahin lamang ang mga social media sites ng Manila Water. Samantala, may nakaambaring brownout sa ilang lugar sa Metro Manila at kalapit lalawigan ngayong linggo ayon sa Meralco. Kabilang sa mga posibleng maapektuhan ng nasa 30 minutong brownout ang ilang lugar sa Makati, Maynila, Pasay, Quezon City, Taguig, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal. Paliwanag ng Meralco, bahagi lamang ito ng kanilang regular maintenance shutdown para sa pagsasaayos ng ilang poste at kawad ng kuryente sa mga nabanggit na lugar. Nauna na ring sinabi ng Meralco na inaasahang ninipis ang supply ng kuryente ngayong summer dahil sa mas mataas na konsumo ng mga customer. Joanano, UNTV News and Rescue, Mandaluyong City. Gaano ba kaapektado ang mga Pilipino kapag walang tubig, kuryente o di kaya internet? Ito ang balita ni Monokson. Walang tubig, walang kuryente, wala ring internet. Nai-imagine mo ba ang buhay kung wala ang tatlong ito? Disaster, di ba? Habang naliligo ka, biglang mawawala ng tubig. Namamalansya ka, tapos biglang mawawala ng kuryente. Bayan, walang kuryente.
O di kaya'y kailangan mong replyan ang nagagalit mong girlfriend at biglang nawala ng internet. Ano ba yan? Walang internet? Ano kasi? Tinanong namin ang ilan sa mga kababayan natin na kung kailangan nilang mamili ng isa, ano ang pipiliin nila? Tubig, kuryente o internet? Lahat ng tubig, lahat na gamit, paghugas o paglinis sa maligo, lahat magagamit mo yun. Internet, okay naman, hindi man ako nag-internet yan. Wala kami cellphone. Po tubig kasi kailangan po natin ng tubig kahit po kahit wala nang laman yung siya natin basta may tubig po buhay tayo. Parang sa desierto kailangan natin ng tubig, di ba? Siguro sa ngayon mas okay may internet kasi mapapadali mo yung pagsa-search gano'n. Tubig. Bakit? Kasi yung tubig, nakakagawa siya ng kuryente. Source din siya ng kuryente. So, tsaka mabubuhay ka kahit wala kang kuryente. Kung may wala kang tubig, bubuhay ka ba? Diba hindi? Ang totoo, isa lamang ang mawala sa tatlong yan ay talaga namang magkakagulo ang takbo ng buhay natin. Ang tubig kahit saan ginagamit sa pagluluto ng masarap na pagkain, paghuhugas ng pinggan, iniinom kapag nauuhaw, panglinis at pangligo at iba pa. Ilan sa mga apektadong negosyo kapag walang tubig ay ang mga car wash, water station, laundry shop at karinderya. Di bali mawala na lang po ng kuryente, wag lang po tubig. Sa lahat ng pangailangan, tubig po ang pinaka-importante, lalong-lalo po rito sa kagaya nitong fast food o canteen. Ang bawat kilos mo tubig po ang kailangan. Kapag nawawala naman ng kuryente, hindi makakapag-charge ng cellphone. Hindi ka makakapanood ng TV o makakapagplantsa. Marami ang hindi makakapagtrabaho, lalo na ang mga gumagamit ng computer. Lugi ang mga computer shop at laundry shop dahil gumagana ang mga computer at washing machine sa kuryente. Malaking epekto kasi unang-una ang nagpapatakbo ng machine, kuryente. So kung walang kuryente, di wala rin kita yung kasi walang customer na papasok dito para mag-wash or... Kung walang internet, hindi ka makakapag-email. Wala ring online transaction sa bangko. Hindi ka makakapag-online games o makakapag-post ng selfie mo sa Facebook. Apektado rin ang maraming negosyo, pati trabaho. Very important po sa akin yung internet since teacher po ako. So, ginagamit po namin yun for communication with our students. Siguro kapag walang internet, mabagal. Tubig, kuryente at internet. Tatlong bagay na mahalaga upang makapamuhay tayo ng maayos sa panahong ito. Subalit sa mga pagkakataon na nagkakaroon ng issue sa supply at sa koneksyon, ang tanging ambag natin ay ang magtipid at maging matalino sa paggamit ng mga ito upang hindi masayang ang kakaunting reserba na meron tayo. Mon Mocson, UNTV, News and Rescue. Alamin natin ang latest sa ating panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, may mga lugar ba ngayon na nakararanas ng ulan? Magandang hapon, Monica, sa ating mga kasambahay. Meron tayong nakakita ng mga pag-ulan sa ilang lugar sa ating bansa. Pati umiral pa rin ngayon itong low pressure area. Ito ay nasa labas ng PAR, pero yung trough nito ay nakaka-apekto dito sa may area ng Mindanao. Nakita natin nga itong radar ng Pag-asa. Meron tayong mga nasagap ng mga pag-ulan kanina. Bagamat yung malaking bahagi ng ating bansa ay maliwalas ang panahon. Base dun sa satellite ng Pag-asa, makikita natin na yung pag-ulap talaga ay dito lamang sa may area ng Mindanao, yung Visayas at malaking bahagi ng Luzon. Halos wala tayo nakikitang ulap sa lugar na yan. Ibig sabihin ay napakainit na mga temperatura na maaari nating maranasan. Kahapon sa Daet, 41 degrees Celsius ang heat index na nararamdaman dyan sa area na yan. At inaalam pa natin yung ilang mga lugar kung nakapagtalad ngayong araw ng mataas na mga temperatura. Pero ayon sa Pag-asa, wala pa naman tayo nakikitang bagyo LPA sa Philippine Area of Responsibility. At ngayong Marso ay posibleng merong isang bagyo na pumasok sa PAR base yan sa historical record ng Pag-asa. Yan ang latest sa ating panahon. Balik sa Monica. Maraming salamat, Ray Pelayo, live na nag-uulat mula sa UNTV Weather Center. Magbabalik ang Ito ang Balita.